sila ng palasyo. Yung prinsipe, pinapapatay niya lahat ng aso. Wala na tayong oras. Yung buwisit na rin na yan. Mukhang nagbabago na. Alam mo ba sa tuwa ng matanda? Ayun, ibibigay na yung mana niya. Sisirain natin ulit yung pamilya niya. Kayo nang bahala sa kanya, alam niyo na gagawin. Umalis ka kung gusto mong umalis. Mag-isa kang lalabas sa mundong to. Pero hindi mo pwedeng isama si Benji. Dito lang siya sa akin. Benji! Ako naglagay ng bitag doon, no? Kaya akong nakahuli sa kanya. Pero nandito na siya sa amin. Kaya amin na siya. Ano pang gagawin niyo sa kanya? Papakain sa limaw. Hindi ko na makita si Benji. Baka nung nalaglag siya sa ilog, tinangay na siya ng agos at kung saan na napunta. Hindi ako titigil lang, hindi ko siya nakikita. Kailangan niyo sa akin, sabihin niyo sa akin yung totoo. Bakit ako nandito? Pakawalan niyo na ako, parang awa niyo na. Pasensya ka na. Kami mag-asawa o ang mga anak ko ang kakainin niya kapag wala siyang makitang pagkain. Huwag mo ako kainin! Tulong! Tulong! Ang galing mo. Matapang ka. Baka mapatakbo mo si Salabusab. Paano mo ginawa yun? Sinipa ko lang sa pagitan ng hita. Ganito? Ano? Effective, di ba? Yeah! Kalagan niyo na ako dito. Sige na. Tulungan niyo ako. Nang sa ganun, matulungan ko din kayo. Ano? Hanggang ngayon, di pa nahahanap si Lucy? Opo, naiinis na rin po ako sa kanila kasi ang babagal nila. Pasensya po, mahal na rin. Mukhang nahawa na rin po ako sa mga kawal na panayang hatsing eh. Hanapin niyo si Lucy. Sabihin niyo sa mga kawal na huwag titigil sa paghanap sa kanya. Ay, mahal na Reyna, silipin din po natin si Reden. Ano naman ang nangyari sa mission mo? Siyempre, mission accomplished. Tinago ko na siya. Ano bang susunod natin gagawin? Eh, di antayin natin na hanapin nila si Dulce. Ngayon, kapag natataranta na sila, doon natin sila kukontakin. Hihingin natin ngayon yung ransom. O di ba instant pera na? Hindi na natin kailangan magmakaawa dyan sa matandang yan para lang pamanahan tayo. Teka lang ate, magkano ba hinihingi mo sa kanila? 100 million pesos. 100 million pesos? Mhm. So ang ibig mo sabihin tig 50 million pesos tayong dalawa. Sige nga, kaya mo bang bilangin yung 50 million pesos? Actually, hindi. Pwes, sinasabi ko sa'yo, umpisahan mo nang magbilang ngayon pa lang. Itay, nakita niyo po ba si Inay? Kanina pa po kasi namin siya hinahanap. Baka may pinuntahan lang yon. Babalik din yon. Hindi po siya nagpaalam sa amin eh. Sana po kaya yun? Gusto ko po sanang sabay-sabay po tayong kumain. Alam mo, mauna na kayo kumain. Huwag niyo na hintayin yun. Sige na. Itay, kinakabahan po ako. Kinakabahan po ako. Nasaan nga po kaya si Inay? Baka kinuha na po siya ng mga impostor. Hindi hindi namin siya kinuha. Hindi siya kinuha ng impostor. Paano niyo naman po nalaman kung hindi po siya nakuha ng mga impostor? Pakiramdam ko lang. Pakiramdam ko lang. Pero iba pong pakiramdam ko eh. Parang nawawala po siya. Nako. Huwag mo na isipin yun. Babalik din yun. Hinahanap na nila si Dulce. Perfect timing. Ngayon, pwede na kami mag-demand ng ransom money.
Sa wakas, yayaman na rin kami. Pumasok ako doon sa pintuan. Akala ko pabalik doon sa lumang bahay. Yung pala hindi. Kayo, ano ginagawa niyo dito? Katulad mo rin kami. Mga dayuhan din kami dito, pumasok rin kami sa lumang bahay. Noon una, nawala rin ang aming memorya. Di namin alam kung sino at ano ang pagkatao namin. Kaya binigyan namin ang pangalan bawat isa namin, Juan at Juana. Dahil ba sa matagal na kayo dito? Dahil may nakain kami, nakabura ng memorya namin. Basta na lang, hinain sa harapan namin. Sinabi mo na nabura yung memorya niyo. Paano niyo naalala lahat ito? Nag-asawa kami ni Juan. Natuto kami magtanim ng sarili naming pagkain. Doon, unti-unting bumabalik ang aming memorya. Wala ba kayong pamilya? Dito ng pamilya ko rin. Wala ba kayong balak na bumalik sa atin? Sa mundo natin? May babalikan pa ba kami? Naging masaya na kami dito ni Juana. Doon sa mundong pinanggalingan namin, inalipusta kami. Pinagtawanan dahil sa tsura namin. Hindi kami normal kung ituring. Kaya dito na lang kami. Pareho kami ng itsura. Walang pwedeng manglait sa amin. Ikaw, saan ang pamilya mo? Naiwan ko doon sa mundo natin. Yung isang anak ko, kasama ko. Pero hindi pa rin bumabalik. Si Salabusab! Pumasok kayo! Pumasok kayo! Sige, tago kayo! Ay! Walang iya ka? Nananakot ka? Wag na wag mong tatakutin to mga kaibigan ko, ha? Tatamaan ka sa akin. O sige. Lapit ka! Gusto mo labanan? Lapit ka! Oy, pap! Atras! Atras! Tsaka lang. Huwag kang gagalaw. Ayos! Ayos! Ayos, ha? Ayos, ha? Oh, loko, ha? Pakawalan niyo ako dito! Reden! Reden, parang awa mo na iligtas mo ko! Reden, nasaan ka ba? Tulungan mo ko! Reden! Dulce! Reden, bakit? Ano nangyari? Nanaginip ako. Napanaginipan ko yung asawa ko, si Dulce. Nakakulong siya. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong pero wala akong magawa. Reden, parang awa mo na. Lo, saan po natin nahanapin si Inay ngayon? Nag-aalala po ako para sa kanya eh. Ipagdasal na lang natin na nasa mabuti siyang kalagayan. Huwag ka na umiyak. Kasi po, Lolo, hindi naman po kasi aalis si Nanay hanggang hindi nagpapaalam sa amin eh. Sana, babalik din yun. Ha? Tama na. Reden, may dumating na sulat para sa'yo. Sulat? Oh, ito. Baka para kay Inay yan. Nasa amin si Dulce. Kung gusto mong makuha ng buhay ang asawa mo, may ransom money na kapalit ito. 100 million pesos! Ay! 100 million? Diyos ko. Kailangan malaman kagad ng mga pulis to. Bibigay lahat. Tito Duarte, hindi ho. Bakit ito ipapaalam natin sa mga pulis to? Baka mapahamak si Dulce. Bakit hindi na lang natin ibigay ang 100 million pesos?
Ano ka, sira? 100 million pesos? Ang laking pera nito, ah! Tay, papabayaan niyo po ba si Inay? Ayaw niyo po ba siyang bumalik sa atin? Gusto niyo po ba siyang mapahamak? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ano naman, no? Reden, buhay ni Dulce ang kapalit dito. Pera lang yan. Baka nakakalimutan mo. Ina siya ng mga anak mo, asawa mo siya. 100 million pesos. Ano ba naman yung pera lang yun? Ibigay niyo na sa kidnapper yun. Kapalit ng buhay ni Dulce. Walang halaga sa akin yung perang yan. 100 million man o hindi. Ayaw ko makita umiiyak yung mga apo ko. Ayaw ko sila makita paulila sa kanilang inay. Tama ka, Tito Duarte. Tama ho kayo. Mukhang mababawasan pa yung mana ko, ah. Benji! Benji, nasan ka na ba? Benji! Benji! Benji, nalibot ko na tong lugar na to. Hindi pa rin kita nakikita. Nasaan ka na ba? Benji, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam gagawin ko kapag iniwan mo ako. Ilang beses mo na akong niligtas eh. Tapos ako pa yung magpapahamak sa'yo. Masakit sa akin yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Totoo naman yung sinabi ni Ella eh. Nakakonsensya na ako. Pasensya ka na, Benji, ha? Kailangan kong ilihim kay Lucy na nandito ka sa akin. Ayokong malaman niya na nahanap na kita. Benji! 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 Benji, magpakita ka naman! Benji! 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 Ano nangyari sa'yo? Benji! Benji! Ano nangyari sa'yo? Benji, kaya mo yan. Huwag ka bibitaw, nandito na ako. Ano tayo ng paraan, ha? Gagawin ko lahat para mabuhay ka. Benji? Hindi ka na ulit makikita ni Lucy, ha? Hindi ako papayag na iiwan mo ako. Kasi hindi ko na kaya mag-isa ulit eh. Hindi na kami guguluhin sa labusab. At iyon dahil sa iyo, Reden. Napakabuti mong tao. Sa kabila ng ginawa namin sa iyo, nagawa mo pa kaming gantihan ng kabutihan. Pasensya ka na kung noong una pinagkaisaan ka namin ipakain kay Salabusab. Huwag niyo isipin yun. Ito, tatandaan ninyo. Ang kabaitan, walang pinipili kung sino gusto niyong tulungan. At kapag tumulong ka, huwag ka maghihintay ng kapalit. Salamat, Reden. At dahil gusto namin ibalik sa iyo ang kabaitan, ibibigay namin sa iyo ito. Ang susi? Ito ang susi para makabalik ka sa lumang bahay. Paano napunta sa inyo to? Minsan kasi, nidalak namin ni Juan na bumalik sa ating mundo. Pero nagbagong isipan namin. Kaya ikaw lang gumawa para makasama mo muli ang pamilya mo. Maraming salamat. Makikita ko na pamilya ko. Maraming salamat. Hindi maaari. Hindi ako papayag na makalabas si Reden.
Love ko na talaga si Reden. Bakit ba kasi totoo ang kasabihan na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung ikaw'y nagbigay ng pagmamahal, yun din ang makukuha mo. Pinakamamahal kong Reyna, bukod kang pinagpala. Nais kong makita si Reden upang maibigay ko ang pagmamahal ko at mahalin din niya ako. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Bakit ba kasi nananatiling mabait itong mga biktima natin? Bakit hindi natin sila nagawang masama? Ha? Makasarili, mapanlinlang sa kapwa, ganid! Bakit? Dahil hindi po kailanman magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Ulitin mo nga sinabi mo. Kahit kailan hindi magtatagumpay ang kabutihan sa kasamaan. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Nasaan ba kasi si Jessie? Anong ginagawa niya? Jessie? Jessie! Yes, madam? Anong yes, madam? Puntahan mo si Reden at baka nakalabas na. Magpakita ka sa kanya. Lansihin mo siya at baka makatakas. Okay, fine. Bye. Bata, matanda, puro konsumisyon. Hey! Nasaan kaya si Jessie? Hindi ako makakalis dito nung wala siya. Tay! Itay! Jessie, anak! Pasensya na tayo, ah. Tsaka natagalan po ako. Ayos lang yun. Jessie, makakauwi na tayo. May susi na ako. Tara. Tay, huwag po kayong papasok dyan, Itay. Kasi, makakapasok po kayo dun sa kuweba ng punong-puno ng apoy. Kaya, Tay, huwag po kayo pumasok dyan. Maniwala po kayo sa akin. Sinabi mo sa akin na alam mo yung daan. Pero natrap ako dun sa bitag na yon. Ikaw talaga, Jessie, ah. Itay, ngayon po talaga sigurado na po ako, Itay. Promise. Jessie, sabi sa akin ni Juan at Juana na ito yung susi papunta doon sa lumang bahay. Pero Itay, huwag po kayo maniwala dun sa mga bulinggit na yun, no? Akin na po yung Ito ang susi, hindi bilis. dapat paniwalaan. Nilinlang ka lang niya, Reden. Sugo siya ng kasamaan. Tay, huwag po kayo maniwala dyan, Tay. Maniwala po kayo sa akin. Andali, nakakamali ka eh. Anak ko to. Wag, Reden. Huwag mo ibigay sa kanya. Masama ang balak sa'yo ng batang yan. Siya naglagay ng bitag, siya naghuli sa'yo. Itay, huwag po kayo maniwala sa kanila. Itay, akin na po yung susi, bilis. Patawarin mo ako, Benji. Kung gagawin ko to sa'yo. Ito lang ang paraan na alam ko para hindi mo na ako iwan. Kapag ka nagising ka, papakainin kita ng pagkaing nakakabura ng memorya para hindi mo na muli maalala si Lucy. Tay, akin na yan, Tay. Tay, sige na, Tay. Halika na po, come on. Dali, pumunta na po kayo doon. Punta na po tayo doon.
Jessie! Akala ko paano mo itong lugar na to. Bakit nahuli ako sa bitag? Sorry, tao lang, nagkakamali. Kung ikaw talaga si Jessie, anong ginawa natin sa desyerto para hindi natin makalimutan ang pamilya natin? Itay, wala po akong matandaan eh. Wala kang matandaan. Pero ako, natatandaan mo. Tay, huwag niyo na po akong pahirapan, Itay. Maniwala lang po kayo sa akin, Itay. Akin na po yung susi, bilis. Sandali. Pinuhuli ko sa bitag, nagduda na ako sa'yo. Nasaan tunay kong anak? Nasa si Jessie? Ba't kamukha mo siya? Itay, ako po talagang anak niyo. Ako po talagang totoong Jessie. Ako po talagang nag-iisang Jessie. Maniwala po kayo sa akin, Itay. Redin, buksan mo ng pinto. Bago pa dumating mga kaaway. Iwan mo ng batang yan. Hindi yan ang anak mo. Itay, wag! Magpapahamak lang po kayo, Itay. Maniwala po kayo. Itay, wag. Bitawan niyo nga ako. Itay, wag kang papasok doon. Pagsisisihan mo ang gagawin mo. Bitawan niyo ako. Itay! Hindi tayo magbibigay ng 100 million. Bali, wala sa akin yung pera na yan. Ay, importante sa akin yung mga apo mo. Kapag nakita niyang umiiyak kayo, syempre maaawa sa inyo ang lolo niyo. Tapos sabihin niyo kay lolo, Lo, pwede ba ibigay na natin yung pera doon sa mga kidnappers para pakawalan na nila ang inay? Unti-unti mo nang makakalimutan si Lucy. Mawawala na sa isip mo ang tunay mong pagkatao. Benji, habang buhay ka nang magiging aso na alaga ko. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Excuse me po, Manong. Pwede pong magtanong, meron po ba kayong nakitang aso? Papa? Nandito na naman ako sa bahay na to. Anong plano mo sa Dulce na yun? Hindi ako maglalabas ng pera doon sa kumag na yon. At doon sa kidnapper, laking pasalamat ko lang dahil nabunutan ako ng tinik.